Magsitayo po ang lahat. Masaya ang nasawi na
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, simulan natin ng tama ang bagong taon na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga biyaya at mga darating pang biyaya sapagkat ang Diyos ay tapat. Lalo pat pinagdiriwang din natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ina rin nating lahat. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Amahan. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Ibulong sa Panginoon ang ating intensyon kasama ng mga nagpapamisa ngayon, mga tumutulong sa ating simbahan, mga kababayan natin sa ibang bayan, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga hindi nakauwi ngayong Pasko at Bagong Taon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa unang pagbasa, itinuturo ng Panginoon ang paraan ng pagpapalang gagawin ng mga saserdote para sa kanyang bayan. Ito ay panalangin ng kapayapaan at paggabay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala.
Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang pakilakbay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na isinilang ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nung dati mga propeta, ngayon nama'y anak niya. Ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy New Year! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan ang karaniwan nating pagbati para sa bagong taon. Happy New Year! Kaya hayaan niyo pong dyan din
umikot ang ating maikling pagninilay ngayon sa pagbati na Happy New Year. Alam natin, batay sa ating karanasan, nakaka-happy naman talaga ang bagay na bago. Bagong sapatos, bagong bahay, bagong sasakyan, bagong jowa. Kasi usually, yung new one is better than the old one. Nicer, fresher, more beautiful. In the first place, hindi ka naman magbabago kung yung dati ay okay na sa'yo. Kung yung luma ay okay na sa'yo. Well, ganito ang bagong taong ito. I believe this year is better, more beautiful than the old. At hindi ako may sabi niyan, ang Diyos sa banal na kasulatan. Kaya nakasisigurado ko dyan. Halimbawa po ang sabi patungkol sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa Panaghoy 3:22. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay di magmamaliw. Laging sariwa, araw-araw, bawat umaga. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Laging sariwa, araw-araw. Ganon ang biyaya ng Diyos sa atin. Araw-araw, always fresh, always new, always better than the old, than yesterday. Naisip ko lang, kaya siguro, nang magturo ng panalangin sa atin ng Panginoon, pagdating dun sa kakanin natin, hindi niya sinabing, ang sabihin niyo ganito, bigyan mo kami ng aming kakanin sa loob ng 1 linggo na ha, sa loob ng 1 buwan na ha, itatago na lang namin yung sobra. Mahirap yung araw-araw Di naman sigurado yata yan. Hindi. Ang sinabi niya, sa tuwing kayo magdarasal ng inyong kakanin, sabihin niyo, araw-araw, daily, sapagkat hindi niyo ako masusubok sa aking kabutihan. Araw-araw, may bagong biyaya, may fresh na biyaya, may mas magandang biyaya. Ano ang masarap na pagkain? Yung fresh o yung na-stock na? Yung nailagay na sa ref? Di ba yung sariwa? Tatandaan ko, nung ako'y ma-assign sa Bulacan, ako laging sariwa yung mga isda dyan. Kasi malapit lang sa Pamarawan o Bando yan. Nung ako'y mauwi ng San Miguel, nakatikim ako ng tilapia. Sabi ko, ilado. Sabi, alam mo na ngayon ng ilado? Na-assign ka lang sa Bulacan. Dati, halos mapakain kita ng panis, hindi mo nalalaman. Mas masarap yung fresh, yung bagong huli. Diba? Kaya nga ang sabi ni Moises sa mga Israelita sa ilang, natatandaan ninyo? Nung bumabagsak yung mana, yung pagkain mula sa langit, mana. Ano sabi ni Moises? Kumain lang kayo, sige, wag na kayong mag-ipon, sapagkat may bago uli bukas. Ganon ang Panginoon dati pa, giving us our daily bread. Kaya nga, every day is a blessing Dito natin maiugat yung kasabihan na bawat gising is a blessing. Because while today, like yesterday, is a blessing, parehong blessing. Yung nangyari kahapon, blessing yon. Yung meron tayo ngayon, blessing din ito. But today, it's a different blessing. Iba yung biyaya ngayon sa biyaya kahapon. Mas fresh yung ngayon, mas mainam yung ngayon. Dahil hindi mauubusan ng biyaya para sa atin ng Panginoon. Hindi niya sasabihin, nabigyan na kita Ano na? Nabigyan na kita, ano ba? Lalo pat sasabihin natin, bawat araw, panibagong hamon. Kung bawat araw, panibagong hamon, hindi po pwedeng bawat araw, walang panibagong biyaya para sa atin ng Panginoon para harapin ang bawat hamon. And so every day is a blessing. If every day is a blessing, then every week is a blessing. Every month is a blessing. Then every year is a blessing. So anong ikatatakot natin kung this year is a blessing? Naintindihan ko, kapag bago, nangangapa ka pa, nakikiramdam ka pa. Hindi ka naman agad magiging at home sa bagong bahay. Hindi ka naman agad magiging komportable sa bagong shoes. Hindi ka naman agad magtitiwala sa bagong kaibigan. Hindi ka naman agad makapagpapatakbo ng mabilis gamit ang bagong sasakyan. Nakikiramdam ko, bago bago Mangangapa ka muna. Bagong taon, mangangapa, pero huwag matatakot. Sapagkat come to think of it, sino bang nagbigay ng bagong taong ito?
Kanino ba galing to? Sa may hawak ng kasaysayan, sa Diyos ng Alpha at ang Omega. Kung sa Diyos galing ito, ano ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Bakit niya sa atin ibibigay ang taong ito kung puro lamang ito sakripisyo, kung walang blessing sa taong ito? Come on! Jeremiah 29:11 says the Lord, "For I know the plans I have for you." Alam ko, plano ko para sa'yo. Hindi mo alam kung anong plano mo ngayon? O may plano ka man ngayong taong ito, hindi ka nakakasigurado? Ano sabi ng Panginoon? I know the plans I have for you. May plano ko para sa'yo. Plans to prosper you and not to harm you. Paunlarin ka at hindi saktan ka. To give you hope and a future. Panghawakan natin ito. Hindi naman si Father Fidel lang nagsasabi. Hindi kung sino. Nasa Bible, yung pinag-uusapan natin dito. Pero syempre, dapat tayo rin magbago. Hindi po pwedeng magbabago yung taon. Tayo ganun pa rin. Walang pagbabago. Anong expect nating pagbabago? Paano ka aasenso kung hindi ka magbabanat ng buto? Kahit hanggang underwear mo, naka-polka dots ka, alang asenso kung wala banat buto. Paano ka gagaling kung hindi mo tutulungan ang sarili mo at ang mga nag-aalaga sa'yo? Paano maaayos ang inyong pamilya kung ikaw ang nagdadala ng gulo? Paano aalis ang malas kung ikaw yung parang punot dulo ng malas? Papaputo ka pa? Papaingay ka pa ng tambutso? Ikaw itong siraulo? Magbago. Kaya nga maganda na sinisimulan talaga natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagpaparangal sa ating mahal na ina bilang ina ng Diyos. Dahil nagpapasama tayo sa Kanya, humihingi tayo ng panalangin niya, nagpapagabay tayo sa Kanya kung paanong nagpapagabay tayo sa ating mga ina sa mga mahalagang simulain ng buhay natin. Mag-aaral tayo, gusto natin kasama natin ang nanay natin. Yun lang, tayo ay iniluwal sa mundong ito, kasama natin ang nanay natin. Mag-aasawa, kasama ang nanay natin. Para makawala-wala ng takot natin. Iba kapag nandyan ang nanay. Hindi lamang tayo nagpapagabay, humihingi ng panalangin, gusto rin natin tularan si Maria sapagkat siya itong sumusunod sa utos ng Diyos. Yun ang kailangan nating gawin. Hindi kung ano-ano ang sumunod sa utos ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, mapalad ang mga taong may takot at sumusunod sa utos ng Diyos. Sinong nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin? Diyos. Paano mangyayari yung makabubuti para sa atin? Nagbigay siya ng mga utos. Sundin natin para yung mabuti ang mangyari sa atin. Pag hindi natin sinunod, may mangyayaring masama. Hindi dahil parurusahan tayo ng Diyos, kundi dahil tayo ang nagpaparusa sa sarili natin. Alam mo yung mabuti, hindi yung mabuti ang gagawin mo, ito yung masama ang mangyayari sa iyo. Napakaganda nung sinabing, mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Tingnan po ninyo, sa Bible hindi sinasabi yung swerte. Mapalad, blessed. Sapagkat pag sinabing swerte, may malas. May malas dahil may swerte. May swerte dahil may malas. Pero pag sinabing blessed, walang swerte, pero wala ding malas. Sapagkat para sa isang taong blessed at pinagpala, ginagabayan ng Diyos, sumusunod sa Diyos, lahat blessing, lahat pagpapala. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Those who love Him, follow Him. Kaya kung gusto nating ma-blessed, sumunod tayo sa Diyos. Umayos tayo. Pakabuting tao. Always do and give our best. Parang ganito. Sabihin nyo kung ano participation tayo para hindi makatulog Sabihin nyo kung swerte o malas Swerte o malas. Sabihin nyo nga, swerte, malas. Yung taong ito, nung 8 years old siya, sinabihan siyang pwede na siyang mag-first communion. So excited siya kasi gusto na talaga niyang mag-first communion. Kapag nakikita niya nangungumunyon ng kanyang mga magulang, parang naiinggit siya. So, pwede na siyang mag-first communion. Swerte o malas? Pero bago siya makapag-first communion, namatay ang nanay niya. Swerte o malas? Buti na lang, meron siyang kapatid na babae na po pwedeng tumayo, parang nanay niya, gagabay sa kanya. Swerte o malas? Namatay ang kapatid niyang babaeng ito. Swerte o malas? Buti na lang at meron siyang kapatid na lalaki. Sila na lang dalawang magkapatid. Nakaw, mas matanda. Di hamak kaya sa kanya, ginabayan talaga siya. Doktor po ito, doktor Kaya ito rin yung nagpapaaral sa kanya. Ito rin yung talagang gumagabay sa kanya. Swerte o malas? Dahil sa kakadoktor na mga may sakit pandemic, patay. Namatay. Swerte o malas?
Mayroon pang natitira yung tatay niya na napaka-responsable, walang bisyo, ay talagang ginawa ang lahat para maitaguyod siya. Swerte o malas? Age 20 siya nang mamatay ang tatay niya. Swerte o malas? Di ba? Ay, meron pa. Sapagkat matalino, abay, syempre po pwedeng may scholar. Swerte o malas? Nung eto nang magkukolehiyo nagkaroon naman ng World War, nagkabombahan ang mga universidad, naasarado. Swerte o malas? Kaya wala siyang choice kundi ang magtrabaho na lang. Swerte o malas? Ano? Hindi nga nakapag-aral, nagtrabaho na lang. Swerte o malas? Ay dahil magaling nakukuha agad ng trabaho. Swerte o malas? Alam niyo kung ano trabaho? Sa quarry, taga-tibag, taga-hakot ng bato. Swerte o malas? At least may trabaho, World War yun Swerte o malas? Ano ba talaga? Ayan kayo Pero teka, hindi pa tapos? Ay minsan papunta ng trabaho binundol o nabundol, na-aksidente, nabundol talaga siya ng isang German truck. Truck yun. Swerte o malas? Ay talaga namang humandusay na ganun, pero buti na lang hindi namatay. Swerte o malas? Ay salamat naman. At isa pang beses, nagkakatuwaan silang mga magkakaibigan. Tinutukan siya ng barel. Katuwaan lang. Akala yung tunay na barel akala walang bala. Ay may bala. Naputukan siya, point blank. Swerte o malas? Nakaligtas, swerte o malas? Ano ba talaga? Hindi ko ina-exaggerate totoo ito Alam po ninyo, kung makapagsasalita sa atin ngayon si Saint Pope John Paul II, sabihin niya sa atin, walang swerte, walang malas. Para sa kanya, lahat pagpapala. Sapagkat naisip nga niya yan nung in-interview siya, yung mga nangyari sa buhay niya, hindi po pwedeng wala siyang misyon Hindi po pwedeng walang magandang plano ang Diyos para sa kanya. Yun ang mas nakapagpatibay ng bukasyon niya sa pagpapari. Naging Santo Papa, na napakalaki ng malasakit sa pamilya, napakalaki ng malasakit sa mga mahirap, lalo na sa mga manggagawa. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga pinagdaanan niya, napagtantoon niya. Not to mention ilang beses din siyang pinagtangkaan ng buhay niya, pero nakaligtas. Marahil nakatulong yung mga aksidente nang nangyayari sa kanya, nakapag-practice na siya. Kaya mga kapatid, huwag nating idepende sa swerte o malas. Ang taong ito, doon tayo sa sigurado, sumunod sa Diyos, magpakabuting tao. Huwag nating iasa sa mga bagay na walang buhay ang kapalaran natin. Iasa natin sa buhay na Diyos na may hawak ng kapalaran at buhay natin. Yung iba sa inyo, kinakausap pa yung taon, 2024, be kind to me. Ano yun? Kausapin ka na? Meron na ba ditong sinagot ng taon? Ba't hindi mo kausapin ng Panginoon? Talk to God. Katulad ng mga shepherds ngayon sa ating gospel reading, sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga nasa sa isip at nasa sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya yung excitement mo, pati na yung mga fears at mga takot mo. Sabihin mo sa Kanya. At sa pagkasabi mo sa Kanya, at tulad sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang siya makikinig sa iyo, hindi lang si Kristo, pati ang kanyang ina, na pakakaisip-isipin ang mga sinasabi mo, pagbubulay-bulayan niya. At kung ito'y makabubuti para sa iyo, ipagdarasal kanya. Mga kapatid, siguraduhin natin na magiging happy at new ang year na ito sa pamamagitan ng awa ng Diyos at panalangin ng mahal na ina para sa akin at para sa iyo. Happy New Year. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang nilalaman ng puso. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon para sa taong ito. Para sa ating pamilya. Panginoon, ito po ang plano namin, pero matupad nawa ang mas maganda mong plano para sa amin. Magbabanat ng buto, magsasakripisyo po kami, didiskarte at magpapakabuti. At magiging excited kami sa mga bagay na nakalaan mo para sa amin sa taong ito. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, ha? Maramdaman namin lagi ang presensya mo. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lahat magiging perfecto. May mga mangyayari pa rin problema. May mga tatamuhin pa rin sakripisyo. Pero hanggat ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng Diyos, kahit ang mga problemang darating malalampasan mo at magdudulot din ng maganda sa iyo, mararamdaman mo kung paano kikilos ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay. Basta magpaubaya ka lagi sa Kanya. Sumunod ka lagi sa Kanya. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway laging maging tagapaghatid ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway isulong ang pangmatagalang kapayapaang nakabatay sa pagkilala ng karapatan at karangalan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pamilya naway maging ligtas sa anumang kapahamakan sa buong taon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Sama-sama nawa tayong magbahagi tulad ni Mariang Ina ng Diyos patungo kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa na mga yumao ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang simula at wakas ng lahat, loobin mong maging mabiyaya ang taong ito. Buhayin mo sa amin ang diwa ng pakikibahagi upang makamit namin ang layuning minimiti sa aming pamilya, sa aming pamayanan, sa aming simbahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, na aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng lahat. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ng Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Awitin Santo. po natin. Panginoong Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay.
naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, pagdasal ang ating mga minamahal na yuma. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga sala sa amin at Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, sa mga problemang hindi namin kayang lampasan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu Santo. Magsilod pong lahat. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina, ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakal namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung meron po tayong mga kakilala na hindi pa nakapagsimba ngayon, obligado silang magsimba bukas, ha? Pakisabi po sa kanila, ang misa dito ay misa panglinggo, wala lang po ng 5 a.m. Okay? So magsisimula ng 6:30. Salamat po sa lagi niyong pagsuporta, panalangin para sa ating parokya. Salamat po sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa mga tinda, sa ating alkansya, 3 Nails and a Crown, at sa pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa mga kababayan natin sa ibang lugar, kahit na hindi nakakapunta dito, nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Palakpakan nga po natin sila. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you very much. Salamat po. Okay. Mamaya po, kung pwede, pakiusap, wala muna po tayong picture taking kasi bala ko pong umuwi sandali. Okay, San Miguel pa po ako. Tapos babalik din kasi misa bukas. Ako ulit lahat. So, kung pwede lang naman, wala muna tayong picture taking. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasi pakiyuko ang inyong ulo. Ang Diyos na siyang bukhal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo at ang ating pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.